Hindi po talaga lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos sa pagiging senador ang dapat pagkatiwalaan ng Marcos loyalists at Marcos supporters. So kayo po mga supporters at Marcos loyalists, nakinig po kayo. Huwag kayong magagalit. Nagpapakatotoo lang ako. Dahil mahirap po tayong magsisi at mahirap din na ako'y masisi nyo at na magsisi pa kayo sa bandang huli. Paninindigan ko po yung aking naunang sinabi nung nakaraang mga linggo pa na dapat magpalit si Pangulong Marcos ng ibang kandidato kung gusto natin ang sigurado na merong loyalty sa kanya at hindi po magiging traitor pagdating ng araw. Okay? Or pagkakatiwalaan na susuportahan ang kanyang administration sa natitirang 3 taon hanggang 2028. At ibang issue na mga kinakaharap, especially ang usapin tungkol sa mga Duterte. Yan po yung isang issue ngayon. Yung usapin, mga kasong kinakaharap ni Duterte, kasong kinakaharap ni Jaime sa impeachment trial, dito po malalaman natin at kailangan makasigurado si Pangulong Marcos kung sino ang kanyang kakampi. Lalo na po dun sa impeachment trial na magsisimula ang actual trial ay sa next Congress na. By July, August, September yan. Ibig sabihin ng mga magiging senador judge na 12 ay ito yung bagong ihahalal natin ngayong election next month sa Mayo 12. Kasi yung 12 senador na nakaupo dyan, tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Pero meron ding ilang senador dyan na nakakaduda kung sila ba'y susuporta dun sa impeachment, sila ba'y titingin dun sa ebidensya ng prosecutor tungkol sa betrayal of public trust, graft and corruption at yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Maliban pa yung mga di umano'y bank account ni Duterte at mga Duterte na patuloy na dinidinay pero merong record at bank account or bank record na nahawak-hawak ang prosecutor dyan na ipipresenta nila sa araw at oras ng trial against Sara Duterte. Kaya yung 12 senador dyan, kung hindi ako nagkakamali hanggang 4 yata o 6, kalahati ng 12 natitira na mga senador ay hindi pa rin natin pagkakatiwalaan. Nakakaduda. Ngayon, kung may papasok pa na mga bagong senador na pro Duterte, pro Sara, abay malabong ma-impeach, malabong matanggal sa posisyon as Vice President si Sara Duterte. Yan po ang dahilan kaya itong si Sara Duterte ay bigla na lang pong nag-endorso kay Jaime Marcos. Kasi nga po, that is the first big step para po makakuha ng mga kandidato itong si Sara Duterte, nakakampi sa kanya doon po sa impeachment trial. Di ba? Kasi kung sakali nga naman na etong si Jaime Marcos ay dalhin ng mga DDS, makinig sa kanya ang mga DDS na tingin ko ay makikinig dahil nga po etong si Harry Roque, di ba, kahit na masama loob, kahit na hindi po gustong suportahan si Jaime Marcos ay mukhang mapipilitan. Pati po itong si Maharlika, mapipilitan sila na suportahan si Jaime Marcos sa kandidatura nito dahil para isave si Sara Duterte sa impeachment. Mas kailangan ni Sara Duterte si Jaime Marcos kesa si Jaime Marcos ay kailangan si Sara Duterte. Bakit ko po nasabi Mas kailangan ni Sara Duterte si Jaime Marcos dahil po si Sara Duterte ay nasa bingit ng alanganin. Nasa isa pong matinding pagsubok sa kanyang pagiging vice-presidente itong si Sara. Ngayon, kailangan po niya ng matibay na kaalyado doon po sa Senado. Alam nyo,
Hindi naman kailangan ni Amy Marcos ang mga DDS. Hindi po. Bakit? Kasi nakita na natin na noong panahon po ng 2022 election na ipanalo po mismo single-handedly ng napakarami pong mga loyalista etong si BBM. Nung nagsama-sama po ang mga loyalista, nung nagkaisa sila, naipanalo po nila ang isang BBM. O ngayon, hindi na po kailangan ni Amy Marcos ang isang Sara Duterte. Kung siya lamang ay mag-i-stick sa alyansa at siya ay lamang ay kakampi sa kanyang kapatid at susuportahan niya ang kanyang kapatid, sigurado na ang kanyang pagkapanalo. Yan ang tingin ko. Sigurado ang pagkapanalo ni Amy kung nasa alyansa siya. Kaya lang nga po, dahil nga po sa hindi natin malaman na dahilan kung bakit parang nagre-rebelde itong si Amy Marcos, di natin alam kung naiinggit ba kay BBM, kung may lihim na galit kay BBM, kung naiimbiyer na siya dahil si BBM ay ang ganda ng performance, na pag-iiwanan ang isang Amy Marcos, walang nagagawa para sa bayan ng isang Amy Marcos, baka nga, sabi ko, baka gusto ni Amy na siya ang nasa limelight at hindi ang kanyang kapatid. 'Di ba? Yun yung aking hinala o naiisip kong dahilan. Kasi saan ka ba naman nakakita na isang ate pa mismo? Ate ka. 'Di ba? Ate ka ng pangulo pero ang asta mo parang ikaw ang mortal na kaaway. 'Di ba? Napaka imposible ni Amy Marcos, 'di ba? Isang tao na masasabi natin na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Ito nga po yung katotohanan. Kahit nakadugo mo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Nakikita na natin ngayon dito sa sitwasyon ni Amy Marcos na talagang ang ginagawa po ay sobra-sobrang paninira, panggigipit at napakarami po nakatarantaduhan, kasinungalingan ang ginagawa laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So para sa akin, hindi po kailangan ni Amy Marcos si Sara Duterte. Hindi niya kailangan to, lalo pa at napakakonti na lang po ng mga sumusuporta kay Digong. Ilang piraso lang ang DDS. Hindi ba nakita ni Amy na kahit na napakarami pong vlogger, supporter ang nananawagan ng mag-people power na doon sa EDSA, walang dumating. Saan lang nagkaroon ng maraming taga-suporta si Digong? Doon lang sa kanyang hometown, sa Davao City lang. Pero Visayas at Luzon, naku, wala. Napakakonti. Kahit po sa Mindanao, hindi po ganun karami ang sumusuporta kay Digong. Kung maaalala natin, napakaraming kongresista po from Mindanao ang sumuporta para ma-impeach si Sara Duterte sa Kongreso. Kaya po, para sa akin, mas kailangan talaga ni Sara Duterte si Amy. Kasi kapag si Amy Marcos po ay meron pa rin mga loyalista na hindi siya itinakwel at ibinoto pa rin siya, pwede siyang manalo. At kailangan ni Sara Duterte ng napakaraming suporta sa Senado para hindi siya ma-impeach. Paano ngayon yan? Kung ang manalo ay mga pro-Digong, pro-Duterte, di hindi ma-impeach si Sara. Kaya kailangan niya kahit na isang piraso lang yang si Amy Marcos, importante kay Sara Duterte to. Kung mapapansin niyo, sabi niya, hindi na ako mag-endorse ng kandidato. Tapos in-endorse niya si Amy. Tapos sabi niya, never again to Marcos. Never again daw. Pero heto, isang Marcos ang kanyang ini-endorso. Kaya sabi ko, parang nauto ni Sara si Amy Marcos no? Kasi si Amy parang naghahanap ng refuge. Parang alam mo yung parang feeling niya hindi siya mahal ng kanyang pamilya. Parang feeling niya kawawang-kawawa siya. Kaya naghahanap siya ng pagmamahal sa ibang tao. Kaya siya
ay humihimod ng tumbong sa mga Duterte. Yun ang nakikita ko. Tapos ito pa sabi pa ni Amy, si Sara Duterte daw ang pumili ng motif nila o ng team nila na kulay itim sa kanilang campaign ads. Ha? Pumayag ka? Ikaw ang kandidato? At tingin ko, ikaw ang gumastos niyan? Pera ng iyong grupo ang gumastos niyan o ng iyong supporter ang ginastos diyan. Tapos si Sara ang masusunod. Mukhang mabubudol na naman ni Sara si Amy. Okay? Ngayon, kung ang mananalo mga senador ay yung talagang ayaw sa mga Duterte at susunod at maniniwala sa programa ni Pangulong Marcos at laban ni Pangulong Marcos, may pag-asa na ma-impeach si Sara. Kaya sinasabi kong napapanahon noon pa at ngayon ulitin ko, dapat magpalit o magdagdag ng ibang pangalang kandidato o i-adapt na kandidato si Pangulong Marcos kung gusto niya na ma-save ang majority ng Senado or majority ng mga senador ay kanyang tunay na magiging kakampi para ho sa kanyang mga panukalang batas at prinsipyo, especially tungkol nga ho dito sa pagtingin sa ebidensya laban kay Sara Duterte o ang paninindigan tungkol sa pagkakahuli at pagpapadala ng Pilipinas kay Digong Duterte sa International Criminal Court. Kasi magkaiba pong kaso yan. Isang impeachment at isang court trial sa ICC. Yung si Sara dito sa impeachment, si Digong Duterte sa court sa ICC. So magkaiba yan. Pero involved dyan sa mga isyong pinag-uusapan dito ay ang mga senador tungkol sa isyong politika, kampihan at kung ano-ano. Kaya kayo, mga nakikinig, pabor ba kayo na mag-adapt na lang ng ibang kandidato ang ating Pangulong Marcos para makasiguro na ang majority ay papabor sa kanya? Kasi ngayon, dalawa na ho yung kaduda-duda talaga. Baka kung ilan pa yan. Si Amy Marcos, hindi na talaga kanya yan. Si Camille Villar na sinuportahan ni Sara Duterte, definitely, iba na ang dating niya sa trial. Kasama pa yung kanyang kapatid na si Mark Villar. Sa aking tingin, nakakaduda na kung sila titingin sa ebidensya o titingin sila sa utang na loob o kaibigan. Business is business. Ganyan po ang galawan. Kaibigan nila ang mga Duterte. Okay? Meron pang iba dyan. Kaya ito naman ay tanong lang, si Senador Tolentino, pagkakatiwalaan ba yan na ang loyalty ay kay Pangulong Marcos? Before or after election? Matalo o manalo? Hindi tayo sigurado dyan. Si Bong Revilla, pangalanan natin. Hindi rin tayo sigurado dyan. Dahil yan ay kumparing buo ni Sara Duterte. Dahil yung anak niya, kung di ako nagkakamali, anak ni Bong Revilla na magpakasal, ang ninang sa kasal ay si Sara Duterte. So, pag yan ang pinagbasihan ng mga ganyang background, hindi tayo magdadalawang isip na magtuda tungkol sa kanilang magiging katapatan sa pagtingin sa ebidensya sa Article of Impeachment. Pagdating ng pagdidesisyon ng botohan kung sila ba'y papabor na guilty o not guilty, si Sara. Papabor ba silang matanggal o hindi, si Sara. Yan po yung pagbabasihan dyan. At yung iba pa dyan. So, hindi pa huli ang lahat. More or less ay 3 linggong mahigit pa ang kampanya. Kung mag-a-adapt si Pangulong Marcos ng ibang kandidato at yan ang mapipiling paninindigan para sa kanya, para sa natitirang mga taon sa kanyang panghahawak ng pamahalaan, at higit sa lahat, dito nga sa usaping Duterte family tungkol sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Any comment, reaksyon, malaya po kayo para ho dyan sa isyong ito. So, yung nga pong binitiwang salita ni Sara Duterte na hindi na daw po siya mag-e-endorso ng kahit sinong kandidato, hindi na daw po siya magtitiwala o never again na siya sa mga Marcos, ay kanya pong binali. Yung salita niya na yan para po hindi siya ma-impeach. Kasi nga po, pwedeng itong sila Camille Villar at si Amy Marcos, may mga potential itong manalo. Alam naman natin ang mga Villar talagang may mga followers yan, may mga supporter yan na loyal sa kanila. Ngayon,
Dahil nga po nasa alyansa itong si Camille Villar, pwede talagang itong suportahan po ng napakaraming Ilocano at loyalista at mga supporter ni BBM sa buong mundo. Ang iboto itong si Camille Villar. Di syempre, pabor kay Sara Duterte. Kapag tinaas ni Sara Duterte ang kamay ni Camille Villar, susuportahan din to ng mga DDS. So, meron ng isang pro Sara Duterte or kumbaga kokontra sa impeachment ni Sara Duterte doon sa Senado sa pamamagitan ng isang pwedeng manalong senador na si Camille Villar. May Amy Marcos pa. So dalawa na yan, di ba? Si Bato pa, tinaas din ni Amy Marcos ang kamay ni Bato de la Rosa. Di ba? Kaya po dito, mas kailangan ni Sara Duterte na may manalo siyang mga itataas ang kamay na mga kandidato kaysa itong mga kandidato ang kailangan si Sara Duterte. Si Sara Duterte ang may pinaka kailangan ngayon ng mga senador bilang sa Senado. Kailangan niya ng kumbaga parang chessboard yan Kailangan niya ng isang pyesa para maka-checkmate siya sa kalaban. So, kailangan niya, kahit na fund lang yan, itong si Amy Marcos at si Camille Villar sa Senado, dalawang bilang pa rin yan sa boboto para hindi siya ma-impeach. Diba? Kaya mas kailangan ni Sara Duterte itong si Camille Villar at itong si Amy Marcos kaysa may kailangan si Camille Villar at itong si Amy Marcos kay Sara Duterte. Diba? So, yun lang yung logic nun. Kaya, di nyo napansin, si Harry Roque, suportahan daw si Amy Marcos kahit na kumbaga, kahit hindi bukal sa kalooban nila. Mangga nga ang tawag, diba, kay Amy Marcos. Pati si Maharlika, susuportahan din niya ang kandidatura ni Amy dahil daw kay Sara Duterte. Talagang sila, open na open sila sa pagsasabi na yon. Kasi nga, naiintindihan nila ang laro ni Sara. Kailangan ni Sara ng mga pyesa doon sa Senado para hindi siya ma-impeach. Okay? Samantala, eto na yun. Pinag-uusapan natin. Hindi talaga at wala talagang kaso pa rin si Duterte dito sa Pilipinas. Kaya tama yung sinasabi ni Senate President Escudero. Pilipino, at yun din ang ulit-ulit ko na sinasabi rito kung re-review nyo ang aking mga video ng araw pa. Pilipino ang complainant ni Duterte sa ICC. Okay? Pilipino rin ang mga abogado ng biktima ng human rights violation ng mga Duterte. Ang Pilipinas o ibang bansa ay hindi naman nakialam sa galaw sa ICC. At ang isa sa pinakamatindi, walang kasong naipile ang pamahalaan laban kay Duterte. Digong Duterte dito sa Pilipinas. Kaya yung pagkakadala sa kanya sa ICC, hindi pwedeng sabihin na binaliwala ang Korte ng Pilipinas. Binaliwala ang justice system sa Pilipinas. Binaliwala ang Korte ng Pilipinas. Wala yon, hindi pwedeng sabihin yun. Kasi walang nakapile na kaso dito laban kay Digong Duterte. Kasi ganito po yan. Kung may nakapile na kaso rito sa Korte ng Pilipinas, hindi ganun kadali na dalhin o ipadala sa ICC si Duterte. Kasi kailangan tapusin muna yung kaso rito bilang respeto sa Philippine Court at Philippine law. Yun po yun Pero dahil wala ni isang kasong nakapile laban kay Duterte sa Korte, hindi pwede mong sabihin na binaliwala yung ating justice system. Hindi mo rin pwedeng sabihin na binaliwala yung judge at Korte ng Pilipinas kasi wala namang nakapile na kaso. Diba kung yung mga gunita, lagi sinasabi ni Duterte, mag-file kayo ng kaso, kasuhan nyo ako sa Pilipinas. Puro kayo salita, wala kayong pinapile na kaso. Yan pala yung naging strategy. Mas nag-focus ang mga complainant laban kay Duterte sa ICC kaysa dito sa Pilipinas. Para ng oras nga dumating ang warrant of arrest at siya'y hulihin, walang dahilan para sa pigilan dito kasi wala siyang korte rito.
Walang kaso siya sa korte rito. Doon siya mananagot sa ICC. Ganun pala ang nangyari. Ano inyong masasabi diyan? Pakinggang mabuti bago kayo mag-comment. Alaming mabuti ang ating topic. Huwag kayong gumayan doon sa mga troll. Hindi nakikinig ng topic, hindi nakikinig ng pinag-uusapan, basta banat lang ng banat. Kaya ang layo ng comment, ang layo na sinasabi sa totoong istorya. Matatalino kayo. Matatalino ang mga followers at supporters natin at mga viewers. Huwag kayong gumaya doon sa mga troll at saka baser. Hindi yun nakikinig. Nautusan lang yun. Kaya ang comment nila, suntok sa buwan. Please like and share. Subscribe kung hindi pa. Hindi nga lang po talaga natin alam kung eto bang si Mangga ay dahil nga sa kagustuhan niya na kalaban ng kanyang kapatid at siya po ay parang akuin, ampunin ng mga DDS, diba, gumawa siya ng isang Senate hearing na kumbaga hindi naman kailangan dahil nasa mga balita na po ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Ngayon, kung tatanungin natin si Amy Marcos kung bakit niya ba pinagpipilitan itong meron daw pong illegal na nangyari dito sa pagkakahuli kay Digong at maisuko sa ICC, eto na siguro yung sagot, di ba? Yung para siya ay endorso ni Sara Duterte or kung hindi man, ni Digong. Di ba? So, eto may paliwanag po si Justice Carpio. Ito po yung interview kay Justice Carpio ni Christian Esguerra. Pakinggan po ninyo yung sagot ni Justice Carpio. Nila yung manner of arrest at hindi daw siya nabigyan ng due process si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ba tingin niyo rito? Well, when yung presidente pa si Duterte, sabi niya, we will not cooperate with ICC dahil terminate niya na nga ang membership natin, no? And yung membership natin, the termination was approved by the Supreme Court. So sabi niya, we will not cooperate, terminated na. Yun din ang kasunduan nila ni Bongbong Marcos, yung may unity team pa si Bongbong at saka yung si VP Sara, no? Na they will not cooperate. So, in other words, yung Article 59 ng Rome Statute, hindi nila susundin dahil they will not cooperate. Sabi nila, we're no longer a member dahil President Duterte terminated our membership. That was also approved by the court, yung termination. So, yung Article 59 na nakalagay doon, dapat dalayin muna kukuha muna ng warrant of arrest sa local court, hindi na applicable yon. So, hindi na tayo kailangan susunod doon dahil sabi ni Duterte, hindi na dapat tayo susunod doon. Tsaka yun din ang agreement nila ni Bongbong Marcos. So, ang ginamit ng administration ni Bongbong Marcos, yung Republic Act 9851, Section 17, dahil before we became a member ng ICC, ang tingin ni President Arroyo noon ayaw nila they didn't want to join the ICC dahil ang ICC ang mag-order ng arrest Sabi nila, pag mag-order ng arrest, baka sino-sino lang paparesto dito, we want to maintain the option na tayo dapat ang mag-surrender. Kaya pinasa itong Republic Act 9851. We maintain the option to surrender. Pag may warrant of arrest ang ICC, nasa atin whether to surrender or not dahil we will not be a member of ICC, pero pag gusto natin i-surrender yung tao sa ICC, pwede natin ma-surrender. So nakalagay doon sa batas, Section 17, Republic Act 9851, the government has the option whether to prosecute the accused in the Philippines or to surrender him to the appropriate international tribunal. So yung hindi na tayo, when we terminated our membership sa Rome Statute, bumalik tayo doon sa Republic Act 9851. Ang governing law, yung Section 17, nasa atin whether to surrender or not, at wala naman nakalagay doon sa Republic Act 9851 na dadalhin mo na sa husgado. Nakalagay lang, the relevant government authorities can surrender. So if you read the law,
walang nakalagay doon na kukuha muna ng warrant of arrest. So yun ang ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. They just surrendered pursuant to the request of Interpol. So ganyan nangyari. So kung kasalanan ni Duterte, withdraw niyang terminate niya yung membership natin, so hindi na tayo susunod doon sa Article 59 ng Rome Statute na pupunta muna sa Husgado, kukuha ng warrant of arrest. That will not apply to us anymore dahil sabi ni Duterte, hindi na applicable yung Rome Statute Sangayon naman din doon si Bongbong Marcos, ang ginamit niya yung Interpol. So ang question ngayon, the Republic Act 1951 Section 17, walang sinasabi doon na kumuha muna ng warrant of arrest. Nakalagay lang doon, the relevant government authorities have the option to surrender. Yun ang ginamit nila. So ngayon, nasa Korte Suprema ngayon yung issue, kailangan ba ng warrant of arrest bago isurrender? Dahil wala naman nakasabi doon sa Republic Act 1951. Yun ang issue ngayon. We will have to wait for the Supreme Court to decide that. Okay. Ayun, pinupunto na iba na... Diba po? Kaya itong si Amy Marcos, dapat kausapin niya si Justice Carpio. Hindi kung sino-sino. Kasi nga, eto, si Justice Carpio, maliwanag ang kanyang paliwanag na we are not under the Rome Statute. Umalis na tayo sa jurisdiction ng ICC. So bakit doon sa Senate hearing ang gusto nila ay masunod ang Rome Statute? Di ba? Pinagpipilitan niya yun na may mali, na may illegal, na mayroong unconstitutional sa nangyaring paghuli kay Digong. Pero ang katotohanan dito, tingin ko, ay para mapansin lamang siya ng mga DDS, lalong-lalo na ni Sara Duterte. So, ayun na nga. Napagtagumpayan ni Amy Marcos ang kanyang goal na makuha ang atensyon ng pinakamataas sa mga DDS ngayon na si Sara Duterte. Pumangalawa pa, syempre, ang pinakamatalinong senador, kung grade 1 ang kasama sa Senado, na si Robin Padilla. So, di ba, nakuha niya ang loob ni Sara Duterte at ni Robin Padilla. Di ba? Pero, sabi nga natin, ako, sa aking konklusyon, mas kailangan ni Sara Duterte ang isang Amy Marcos dahil kailangan niya ng mga magtatanggol sa kanya at boboto para hindi siya ma-impeach doon po sa Senado. So, abangan na lang natin kung ano ang mangyayari dito. Kung talaga bang si Amy Marcos ay makikinabang o etong si Sara Duterte ang makikinabang. Parehas naman silang mga manggagamit, di ba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Oy, shoutout kay Sir Mike. Salamat po sa inyong video na aking na-reactionan. Salamat po, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube.